Muling nangunuot ang noo ni MJ habang nakatitig pa rin ito kay Mabel. Bakit ate? Tanong nito. At isa pa, bakit may dala kang maleta? Nang lingunin nito ang dala niyang mga gamit. Umalis ako sa bahay ni Hunter. Ha? Gulat na tanong nito. Nag-away kayo ni Kuya Hunter? Sa halip na magsalita, isang tango na lamang ang kanyang ginawa. Bilang sagot dito, ewan ba, sa tuwing ibubuka niya kasi ang kanyang bibig upang magsalita, ay parang gusto na lamang niyang umiyak at humagulhol. Bakit? Anong nangyari ate? Maya-maya ay bumukas ulit ang pinto ng silid. Pumasok naman doon ang kanyang nanay at si Nexie. Nagulat pa nga ang Corazon nang makita siya nito roon. Hindi nito inasahan na pupunta siya sa ospital ng 10 oras na ng gabi. Mabel, anak, bakit nandito ka? Inay, nanghihina man ang mga tuhod at kalamnan ay kaagad siyang tumayo sa kanyang pwesto at nagmamadaling lumapit dito. Bigla siyang napayakap dito. Nang maramdaman niya ang mainit at mahigpit na yakap din nito, sa kanya ay muli siyang napaiyak sa sitwasyon niya ngayon, sa sakit at kirot na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Kailangan niya ang kanyang ina upang damayan siya. Ngayon lamang siya umibig, kaya ngayon lamang din siya nakaranas ng ganong sakit. At alam niya ang kanyang ina ang makakatulong sa kanya sa problema niya yun. Tana, ang pag-aalala ni Corazon sa anak habang banayad na hinahaplos ang likod nito. Inay, hindi ko po kayang sakit. Tumatangis pa rin saad niya. Mahal ko po siya pero ayaw niya maniwala sa akin. Sige, iyak mo muna yan. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo sa puso mo ngayon, saad nito. Bilang isang ina, hindi man sabihin ng anak ang totoong na dinaramdam o pinoproblema nito. Mararamdaman talaga ng mga ina ang lungkot at sakit na nararamdaman ng kanilang mga anak. Makalipas ang ilang saglit, nang muli niyang napakalma ang kanyang sarili, ay iginaya siya ng kanyang nanay pabalik sa sopa. Doon ay magkatabi silang umupo. Ate, bakit? Ano raw ang problema ni Ate Mabel? Bakit siya umiiyak? Usisang tanong ni Nexie. May lungkot ang mukha nito habang nakatingin sa panganay nilang kapatid na labis na nasasaktan. Bumuntong hininga naman si MJ at umupo sa gilid ng kamay ni Ken. Hindi pa rin maalis-alis ang paningin niya sa kanilang ate. Nag-away daw sila ni Kuya Hunter, saad nito. Inaway ni Kuya Hunter si Ate Mabel? Tanong naman ni Ken na ngayon ay nagising na rin na mula sa mahimbing nitong pagkakatulog kanina. Bakit daw ate? Anang Nexie. Nagkibit naman ang balikat si MJ. Hindi ko alam, sagot nito. Kawawa naman ang ate, sabi ni Nexie. Tingnan mo siya, kitang-kita ang labis na lungkot sa itsura niya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mabel habang katabi na niya ang kanyang ina. Ano ba ang nangyayari anak? Tanong nito. Inay, ayaw niya po akong paniwalaan na wala akong kasalanan sa mga binibintang niya sa akin. Mas pinili niya agad na paniwalaan ang mga nabasa niya sa isang kapirasong papel. Ayaw niyang paniwalaan ang pagmamahal ko sa kanya. Puno ng lungkot at kirot ang kanyang puso habang ikinukwento niya rito ang mga nangyari sa kanila ni Hunter kanina. Ewan at hindi siya sigurado kung anong pwede niyang gawin upang mawala o hindi man ay mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Hindi niya talaga gusto ang pakiramdam na yun. Pinipilit ko siyang paniwalaan ako. Pero bigla agad siyang nagdesisyon na tapusin na lamang ang relasyon namin. Muling saad niya. Inay, tumitig siya sa mga mata ng kanyang nanay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Mahal ko si Hunter. Mahal ko po siya. Alam ko, nakikita ko sa mga mata mo kung paano mo at gaano mo kamahal ang asawa mo. Naaawang saad naman ni Corazon. Sa anak, umangat ang isang kamay nito at masuyong pinunasan ang butil ng luha na muling naglanda sa pisngi niya.
Pero susuko ka ba agad na kausapin siya para magpaliwanag at sabihing mali ang desisyon niyang paniwalaan niyang ang kabilang kaysa sa'yo? Umiling siya bilang sagot sa kanyang ina. Subukan mo ulit na kausapin siya. Baka nabibigla lang si Hunter sa mga nalaman niya, kaya ganun ang panaging reaksyon niya. Kausapin mo siya kapag malamig na siya. Sigurado akong liliwanag din ang isipan niya at paniniwalaan ka rin niya. Pinunasan niya ulit ang 2 butil ng luha na muling tumulo sa kanyang pisngi. Hay, ayaw na atang tumigil nitong mga luha niya. Kanina pa ito panay patak. Hindi maubos-ubos. Ramdam na rin niya ang paghapdi ng kanyang mga mata. Panigurado siya bukas na umaga ay mamamagayo ng sobra na parang kinagat ng ipis. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at saglit niya yung inipon sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. Sana nga tama ang kanyang ina. Sana nga bukas kapag kinausap niya uli si Hunter ay lumiwanag na rin ang isipan nito at siya nang paniwalaan nito. Sana bawiin nito ang mga sinasabi nito kanina sa kanya. Tahan na anak, tumahan ka na. Muling inalo ni Corazon ang dalaga. Alam mo, ganyan talaga ang isang relasyon. Hindi maiwasan ang mga ganyang problema. Parte na ng buhay ng tao, lalo na ng isang magkarelasyon ang problema at pagsubok. Yun kasi ang nagbibigay minsan ng pundasyon ng isang relasyon. Kailangan mo lamang maging matatag. Pasasaan ba at magiging okay lang din kayo ni Hunter? Paano kung hindi niya pa rin po ako paniwalaan, Nay? Dahil sa tanong na yun, labis na nakadama ng takot si Mabel. Paano nga kaya kung hindi na siya paniwalaan ni Hunter, ano na lamang ang kanyang gagawin? Tatanggapin na ba niyang tuluyan ang desisyon nitong tapusin na lamang nila nang ganon na lamang ang kanilang relasyon? Kapag nagkataon, sigurado siyang hindi niya alam kung paano ulit babangon at magsisimula. She really loves Hunter, higit pa sa kung anuman ang mayroon siya ngayon. Ibinigay na niya ang kanyang sarili rito dahil naniniwala siya sa umpisa pa lamang na ito na talaga ang lalaking para sa kanya. Ito na ang lalaking makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Pero ito naman ang nangyayari ngayon sa kanila. Nagkaroon ng malaking problema. Huwag mong pangunahan ang mga nangyayari, anak. Magtiwala ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang relasyon niyo mag-asawa. Saad ni Corazon, ganun din kami ng tatay mo. Noong nag-uumpisa pa lang kami sa relasyon namin, ayos sa akin ang lola mo. Marami rin kaming pinagdaan ng pagsubok at problema. Pero dahil naniniwala ko sa tatay mo at sa pag-ibig niya para sa akin, naging maayos din ang lahat sa amin. Tumango na lamang siya sa mga sinabi na kanyang nanay. Sana nga talaga na muling maging maayos sila ni Hunter. Sana pagkatapos ng gabing yun ay muli silang magkausap at maging maayos. Are you sure, bro? Tanong ni Judas habang nasa VIP room ito ng bar nito kasama si Hunter. Pagkaalis ni Hunter kanina sa kanyang bahay ay iniwanan doon ang dalaga. Dumiretso siya sa bar ni Judas at doon na nagpalipas ng oras. It's already late. Ilang oras na rin siyang naroon pero wala pa rin balak na umuwi sa kanyang bahay. Gusto na lamang muna niyang magpakalasing ngayong gabi para mawala ang galit at sakit na nararamdaman ng kanyang puso dahil sa mga nangyari kanina sa kanila ni Mabel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niyang ginawa ni Mabel. Oh God! Really, Hunter? At pinaniniwalaan mo na talaga ang sulat na yon kaysa sa babaeng mahal mo? Wala ka pa namang prueba na totoo ang lahat ng nakasulat doon? Pero bakit ura-urada ay pinaniniwalaan mo agad yun? Hindi mo ba nakita kung paano tumangis at masaktan si Mabel kanina dahil sa mga akusasyon mo sa kanya? Tanong ng kanyang isipan. Alam ng Diyos kung gaano siyang nasaktan kanina habang nakikita niyang umiiyak ang babaeng pinakamamahal niya. Yun pa man din ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Dati kahit ano ang mangyari, hindi niya hayaan na masaktan at umiyak si Mabel. Pero ano ang kanyang ginawa? Siya mismo ang sumira sa pangakong yun sa kanyang sarili. Siya mismo ang nanakit sa puso ng kanyang mahal.
Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun si Ere. Pagkatapos ay dinala niya sa tapat ng kanyang bibig ang hawak-hawak na baso na may lamang alak. Tinunggay niya ang kalahati yun. I mean, baka naman may gusto lang manira sa inyo. Why you didn't give her a chance to explain her side? He just shrugged her shoulders. Bro, I don't know what's the real story. Is you and Mabel had a problem. Pero alam ko kung ano ang solusyon dyan. Anang Judas habang seryoso pa rin itong nakatitig kay Hunter. Isang seryosong tingin din naman ay binigay ng binata sa kaibigan. You need to listen to her. You need to listen to what she has say to you. Huwag kang basta-basta maniwalang may kasalanan siya nang dahil lamang sa kinain ka agad ng galit dyan sa puso mo. You love her kaya dapat siya ang paniwalaan mo. At hindi ang ibang tao. Hindi ang sulat lamang na yun. Huwag mo na sanang hintayin na mawala muna sa'yo ang babaeng pinakamamahal mo bago mo siya paniwalaan. Nasa huli ang pagsisisi. Alam kong alam mo yan. Tahimik na nakatitig lamang si Hunter kay Judas. Lahat ng mga sinabi nito ay tumatak sa kanyang isipan. Pero bakit ganun? Ayaw pa rin kumalma ang galit sa kanyang puso. Gusto niyang paniwalaan si Mabel kanina habang sinusubukan itong magpaliwanag sa kanya pero hindi niya magawa yun. Galit lamang ang naroon sa kanyang puso. At isa pa, bakit hindi mo muna paimbestigahan kung kanino galing ang sulat na yun? Iyon ang hanging pinag-utos niya sa kanyang abogado kanina nang makausap niya ito sa telepono. I really love her, Judas. I can see it in your eyes, but I sent her away from our house earlier. Anya at saglit na muling sumimsim sa kanyang baso. Tama ba ang ginawa ko? If you're really asking me that question, then my answer is wrong. Hunter, you shouldn't have let her go. You shouldn't let her get hurt too much. Mahal mo siya eh, sagot naman ni Judas. Halatang expert nga itong magbigay ng payo dahil sa mga experience nito sa buhay nun, lalo na sa mga nangyari din sa relasyon nila nung sa asawang si Maria. Come on bro, you should stop drinking. Puntahan mo si Mabel at kausapin mo siya. Tell her na siya ang pinapaniwalaan mo at hindi ang ibang tao. Ibalik mo siya sa bahay mo bago pa maging huli ang lahat. Huwag mo nang pakawalan pa ang babaeng nagmamay-ari na ng iyong puso. Tumayo sa pwesto nito si Judas at lumapit kay Hunter. Kinuha nito ang baso na hawak ng binata at hinila ito para tumayo na rin sa pwesto nito. Go to your wife and bring her back to your house. Anito at itinulak na ni Hunter. Si Hunter palabas ng VIP room na yun. Wala na ngang nagawa si Hunter nang isarado na ni Judas ang pinto ng silid at akbayan siya nito at magkaagapay na silang maglakan upang lumabas sa bar na yun. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere habang nakapwesto siya sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Nakakaramdam na rin siya ng antok at pagkahilo dala sa napakaraming alak na nainom niya kanina. Pagkatapos niyang pilitin ni Judas kanina na lumabas ng bar upang puntahan niya si Mabel at kausapin ay namalayan na nga lamang niya ang kanyang sarili na nagmamaniho na ng kanyang sasakyan patungo sa ospital. Alam niyang naroon ngayon ang dalaga. Wala naman itong ibang pupuntahan kung hindi ang ospital dahil naroon din ang nanay at mga kapatid nito. Tahimik na nakaupo lamang siya sa harap ng manibela, nakasandal sa upuan, habang nakatingin sa entrance ng ospital. Ang mga kataga ni Judas sa kanyang na kanina ay paulit-ulit pa rin niyang naririnig sa kanyang isipan. Pero ang problema, tila nawala bigla ang kanyang lakas na bumaba ang kanyang sasakyan upang puntahan ang dalaga at kausapin ito. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Kalipas ang ilang segundo ay umakyat ang kanyang likod mula sa pagkakasandal sa upuan. Hinawakan niya ang door handle ng pinto na nasa tabi niya. Binuksan niya yun at bumaba siya roon. Nakakailang hakbang pa lamang siya mula sa kanyang sasakyan ay muli siyang napatigil. No, I don't want to talk to her right now, ay niya sa sarili. Muli siyang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Oh, damn it, Hunter. What are you doing? Bakit hindi ka makapag-isip ng mabuti ngayon? Will you go to Mabel to talk to her or not?
Naiinis na tanong niya sa sarili nang muli siyang makalulan sa driver's seat. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin ngayon. May parte ng puso niya ang nagsasabing puntahan na ng nobya para kausapin at humingi ng sorry dahil sa mga nangyari sa kanila kanina. Pero may kung ano ring pumipigil sa kanya na gawin yon. Damn it! Tiimbagang na pagbumura niya at malakas na hinampas ang manibela. Tumunog pa ang busina yon. Inis na ginulo niya ang kanyang buhok. Oh God! He hadn't seen Mabel in a few hours, but he was already missing her. He wanted to see her, hug her tightly, and kiss her firmly. Pero paano naman niya yun gagawin gayong hindi niya man lang nagawang paniwalaan ang mga sinabi nito kanina sa kanya? Isang papi lamang yun at wala pang kasiguraduhan kung totoo ba ang mga nakasaad doon o hindi. Pero nagmamatigas ang kanyang puso. Kahit kitang-kita naman niya kanina kung paano masaktan at tumangis ang babaeng pinakamamahal niya dahil sa mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Ayun, at hindi niya magawang mababa ng pride niya para harapin ito at kausapin, humingi ng sorry at bawiin ang mga sinabi niya rito kanina. Fuck! Muli niyang pagmumura at hinampas ulit ang manibela. Muling sumagi sa kanyang isipan ang itsura ni Mabel kanina habang umiiyak ang dalaga sa harapan niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Pagkuway, iniyok ko ang kanyang ulo ron. Thank you sa pagpunta mo rito ngayon, ha? Tipid na ngumiti si Mabel kay Ashmon habang magkatabi silang nakaupo sa bench na naroon sa gilid ng pasilyo. Nakatanggap kasi siya ng tawag kanina mula sa binata. Nangungumusta ito sa kanya. Ilang araw na kasi silang hindi nagkikita at nagkakausap dahil nasa Mindoro pa rin ito. Pero nang sabihin niya rito ang mga nangyari sa kanila ni Hunter, kaagad itong nagsabi sa kanya na babalik na ito ng Maynila para magkausap sila ng personal. Nang una ay tumanggi siya. Ayaw niyang abalahin pa ito at mas lalong ayaw niyang iwanan nito ang abuela nitong nasa ospital pa rin. But Ashmon insisted kaya wala na siyang nagawa. Hindi na niya ito napigilan. Ngayon ay 10 minuto pa lamang ang nakalilipas. Simula nang dumating ito sa ospital. Mula sa airport ay dumiretso na pala agad ito sa ospital. Matamang tinitigan ni Ashmon ang dalaga. Nang ituon na ni Mabel ang paningin sa marmol na sahig, namamaga pa rin ang mga mata nito. Halatang katatapos lamang din itong umiyak bago dumating ang binata. What happened, Mabel? Tanong nito. Ilang segundong nanatiling tahimik si Mabel. Maya-maya'y nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Nag-angat siya ng mukha at binalingan muli ng tingin ang binata. Malungkot siyang umiti rito. May natanggap siyang sulat galing sa babaeng hindi ko naman kilala. Ang sabi, tumanggap daw ako ng malaking halaga ng pera para paibigin lang siya. Bahagya pa siyang natawa ng pagak nang muli niyang naalala ang sulat na yon. Nakakatawa naman talaga eh. Sino ba namang matinong tao ang handang magbayad ng $1 milyong para lang maghiganti dahil sinaktan daw ito ni Hunter noon? Kung sa bagay, kung sobrang yaman naman ng babae, bakit hindi ito maglalabas ng pera para lang maghiganti sa nakaraan nito? Tanong ni Ashmon habang seryoso pa rin ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Nagkibit siya ng kanyang mga balikat. Cristina Garcia Morales. Ewan ko, hindi ko siya kilala, anya. Nangunot noo si Ashmon at inalala kung may kakilala ba itong Cristina Garcia Morales. I don't know her, anito. Nagpaliwanag ako sa kanya. Sinabi kong wala akong kinalaman tungkol at wala rin akong kilalang Cristina Morales. Pagpapatuloy niya sa pagkukwento. Pero iginiit pa rin niya sa akin na ako ang may kagagawa nun. Maging ang marriage certificate na natanggap namin, dati na galing din sa taong hindi namin kilala. Ang sabi niya, plano ko raw ang lahat ng yon. Hindi ko raw siya minahal. Sinabi ko lang daw sa kanya na mahal ko siya dahil sa malaking halaga ng pera na natanggap ko. Hindi niya ako pinaniniwalaan. Sa halip, ay ganun-ganun na lamang kadali para sa kanya na makipaghiwalay sa akin. Pinaalis niya ako sa bahay niya. Hindi niya namalayan na muli na naman palang namalisbis ang kanyang mga luha. Hay nako, hindi na talaga naubos ang kanyang mga luha. Nanlalabo ang kanyang paningin nang muli niyang balingan ng tingin ang binata. Ashmon, mahal ko ang kaibigan mo. Totoong minahal ko siya. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya dahil nagtiwala ko sa pagmamahal niya para sa akin. Pero
Biglang pumiyok ang kanyang boses. Nagbaba siyang muli ng kanyang mukha at pinunasan ang mga luhang malayang naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, sobrang sakit dito sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam Tanong niya. Mapait ding ngumiti si Asmon dahil sa naging tanong ng dalaga. Saglit itong nagbawi ng tingin kay Mabel. Maya-maya ay umangat ang kamay nito at hinawakan sa likod ang dalaga. Mahinang humaplos ang palad nito roon upang pakalmahin ito. Ayokong mawala siya sa akin, Asmon, kasi pakiramdam ko, hindi ko kakayanin kapag tuluyan na niya akong itaboy at hindi paniwalaan. Psst! Anang binata at kinabig sa balikat si Mabel. Dinala nito ang dalaga sa tapat ng dibdib nito. Don't worry, I'll talk to him. Anito at inayos pa ang buhok ni Mabel na nahulog sa tapat ng mukha nito. Everything will be okay. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Kahit papano ay nagpapasalamat din siya na naroon ngayon sa tabi niya si Asmon. Ramdam na ramdam niyang hindi siya nag-iisa dahil sa nangyayari ngayon sa kanila ni Hunter dahil sa pinagdadaanan ng kanyang puso. Sana nga Ash, maging okay ulit kami. Psst, enough crying. Alam kong kanina ka pa umiiyak. Hindi ko lamang mapigilan ang sarili ko. Okay, that's enough. Anito at niluwagan ang pagkakayakap sa dalaga. Inilayo nito si Mabel at hinawakan sa magkabilang pisngi. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang dalawang hinlalaki nito. Ngumiti pa ito ng tipid. Everything will be alright, sweetheart. Enough crying habang mataman itong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ngumiti si Mabel sa binata. Napapikit pa siya nang ayusin nito ang kanyang buhok na nahulog sa tapat ng kanyang mukha. Inipit yun ni Asmon sa likod ng kanyang tenga. Pumapangit ka na dahil sa pag-iyak mo, pabirong saad nito at tumawa. Napasimangot naman siya at nanulis ang nguso. Kunwari ay napipiko na pinalo niya ito sa dibdib habang nakakulong pa rin sa mga palad nito ang kanyang mukha. Muling tumawa ng pagak si Asmon. Kidding? Anito. Maya-maya ay naging seryoso muli ang itsura nito habang titig na titig sa mga mata ni Mabel. You are beautiful, Mabel. Mahinang sambit nito. Pagkuway na palunok ng laway habang matamang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Natigilan naman siya. Bigla nang maaninag niya ang mga mata nito. Ang kakaibang emosyon doon. Di niya mabasa kung ano yun. Basta ang alam niya lang, bigla siyang nakadama ng kakaibang tibok ng kanyang puso. Malalim pa rin ang titig ni Asmon sa kanyang mga mata. Maya-maya umangat ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga kamay nitong nakahawak pa rin sa kanyang mukha. Tatanggalin na sana niya yon pero naramdaman niyang humigpit ng bahagya ang pagkakahawak nito sa kanya. Please don't, saad ni Asmon. Ash, Mabel, anito at dahan-dahan na kumilos ang mukha palapit sa mukha ng dalaga. Kaagad na napahinto sa paglalakad niya si Hunter nang mula sa gilid ng pasilyo. Nakita nito roon si Mabel at Asmon magkaharap na nakaupo sa bench. Hawak-hawak ng kanyang kaibigan ang mukha ng kanyang nobya. Nangunot noo nang makita ang dahan-dahan na lumalapit si Asmon kay Mabel. Tila na naishalikan nito ang dalaga. Dahil sa tagpong nadatnan doon, biglang lumukob ang galit at selos sa puso ni Hunter. Naikuyom niya ng mariin ang mga palad niya. Habang nakatingin pa rin sa dalawa, ngunit sa halip na lapitan ang mga ito at kumprontahin, muling tumalikod ang binata at nagpupuyos ang galit na nilisan nitong muli ang hospital. Asmon, bago pa man maglapat ang kanilang mga labi ay biglang natauhan si Mabel at mabilis na naitulak sa dibdib ang binata. Nagulat na din naman ang binata dahil sa ginawa nito. I'm sorry, sabi nito at kagad na tumayo sa pwesto nito. Nagpakawala rin ito ng malalim ng paghinga habang hinahagod ang ulo at batok nito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Mabel sa binata. Ang kanyang puso ay mabilis pa rin ang tibok dahil sa muntikang mangyaring halik sa kanilang dalawa ni Asmon. Lihim din siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I'm sorry, Mabel. Anya, okay lang. O Diyos ko, talaga ba, Mabel? Okay lang, yun talaga ang sinasabi mo kay Asmon. Paninir mo ng kanyang isipan. I mean,
I'm sorry again, nadala lang ako, Anang Ashmon at tipid na ngumiti. Are you hungry? Do you want to eat? Maya-maya ay pag-iba nito ng tanong sa dalaga. Biglang tumunog ang kanilang sikmura. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Oo nga pala, hindi pa siya nakakakain simula kanina. Kung hindi pa siya tinanong ni Ashmon, baka tuluyan na niyang nakalimutan kumain ng hapunan. Baka magkaroon pa siya ng ulcer dahil sa ginagawa niya ngayon. Do you want to come here with me? Kumain muna tayo sa labas. Hindi pa rin ako kumakain simula kanina. Saad pa nito. Tumango na lamang siya at ngumiti. Ilibre mo? Let's go. Yun na lamang ang... At nagpatiunang naglakad na si Ashmon. Tumayo na rin sa pwesto niya si Mabel at sumunod sa binata. Kunot ang noo at nagtatakang inililibot ni Mabel ang kanyang paningin sa buong sala ng bahay ni Hunter. Kinabukasan nang bumalik siya roon upang subukang muli kausapin ang nobyo. Mula sa nakabukas na main door ay dahan-dahan siyang naglakad papasok ng sala habang tinitingnan niya pa rin ang mga gamit doon na nagkalat sa sahig. Ang mga gamit at display doon na nabasag at nagkalat sa sahig ang bubog. Anong nangyari dito? Tanong niya sa sarili. Ang mga sopa ay nakataob at nakatumba na sa sahig. Ang malaking center table na naroon ay nabasag at nagkapira-piraso. Ang malalaking base na naroon sa sulok ay natumba at nabasag din. Ang flat screen TV na nakadikit sa pader ay nabasag. Parang natamaan ata yun ng kung ano mabigat na bagay. May mga bote rin ng alak ang nagkalat doon. Hindi niya na malaman kung ano nangyari doon at parang dinaanan ng bagyo. Diyos ko, napatuto pa siya sa kanyang bibig. What are you doing here? Bigla siyang napatingin sa itaas ng hagdan nang marinig niya ang malamig at baritoning boses ni Hunter. Wala sa sariling napalunok siya na kanyang laway nang makita niya ang itsura nito. Matalim ang titig sa kanya, para bang anumang sandali ay mananakal ito sa kanya. Nag-uumpisang bumaba sa hagdan ang binata habang hindi man lang nito inaalis ang tingin sa dalaga. I said, what are you doing here? Galit na tanong nitong muli. Napakislot pa siya dahil sa takot na nararamdaman niya. He's not Hunter. Hindi ito ang Hunter na nakilala at minahal niya. Ibang-iba ito sa lalaking minahal niya. Habang tinititigan niya ito, bumababa sa mataas na hagdan. Ramdam niya ang takot sa kanyang puso. Parang gusto na niyang tumakbo palabas ng bahay dahil sa itsura nito ngayon. He's angry. Galit nga lamang ba ang naaninag niya sa itsura nito? Hunter, sa wakas ay nasambit niya rin ang pangalan nito. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito sa pamamahay ko? Tiimbagang natanong nitong muli nang makababa na ito ng tuluyan. Saglit siyang lumunok ng kanyang laway. Gusto sana kitang makausap, niya. Anong nangyari dito? Tanong niya na nag-iwas ng tingin. Ilang segundong tumitig si Hunter sa kanya. May distansya man sa pagitan nila, pero kitang-kita ni Mabel ang labis na galit sa mga mata nito. Hunter, gusto kitang makausap. We have nothing more to talk about. Go away and never come back here. I don't need you anymore, Mabel. Puno ng galit na saad nito. Pakiramdam ni Mabel, parang isang bombang sumabog sa pandinig niya ang mga katagang sinabi nito sa kanya sa mga sandaling yun. Tigagal siya at hindi siya makakilos sa kanyang pwesto. Ano raw? Go away and never come back again? I don't need you anymore? Nag-echo sa kanyang utak ang mga katagang yun. Parang pakinamdam niya rin may punyal ang pilit na binabaon sa kanyang puso. Nag-uumpisa ng manikip ang kanyang dibdib. Ang sulok ng kanyang mga mata ay nagiinit na naman. Hunter, biglang nag-uunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Please, pakinggan mo naman ako. Wala akong kasalanan sa iyo. Wala akong alam tungkol sa mga pinibintang mo sa akin kahapon. Please, maniwala ka naman. Kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod, ay pilit siyang humakbang palapit sa binata. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, pero tinabig lamang nito ang kanyang kamay. I said, go away. I don't want to see you anymore. Mabel, hindi ka ba marunong makaintindi?
Singhal nito sa dalaga. Umalis ka na at ayoko nang makita ka. Alis! Pero Hunter, alis! Malakas na sigaw nito. Halos mabingi pa siya sa pagsigaw nito sa kanya. Ang kanyang puso ay sobrang lakas na ng kabog niyon. Nahihirapan na siyang huminga dahil sa paninikip niyon. Pero sa halip na sundin ang sinabi ng binata, muli niyang sinubukan na lapitan ito. Wag! Please, wag mong gawin to sa akin, Hunter. Mahal kita. Mahal na mahal kita, please. Paniwalaan mo naman ako. Wala akong kinalaman sa lahat ng mga sinasabi mo. Hagulhol na pagmamakaawa niya rito. Kahit ilang beses na siyang itinulak ng binata upang lumayo siya rito, bumabalik pa rin siya upang muling hawakan ito at magmakaawa. Lumuhod pa siya sa harapan nito habang tumatangis. Habang hilam ng luha ang kanyang mga mata at mukha. No, please! Parang awa mo na sa akin. Huwag mo naman saktan ang puso ko. Huwag mo naman gawin to sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Hunter. Alam mo yan. Umiiling lamang si Hunter. Pagkuwahi muling tinanggal ang mga kamay niyang nakahawak sa palad nito. You don't love me, Mabel. Mariing saad nito. Nagtiim pa ito ng mga bagang habang matalim pa rin ang tingin sa dalaga. Napailing din siya ng sunod-sunod habang nanlalabo pa rin ang mga mata dala sa kanyang mga maluha. Ang kirot sa kanyang puso ay mas lalo lamang tumitindi. Parang anumang sandali ay mawawalan siya ng malay doon. Dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa mga sandaling yon. Mahal kita. Alam mong mahal na mahal kita. Paulit-ulit na sambit niya habang nagpupumilit pa rin mahawakan ang binata. Muling napapailing si Hunter habang nakatiimbagang pa rin ito. Naikuyom din ito ang mariin ang mga kamao nang itulak ang dalaga at matumba ito sa marmol na sahig. Ngayon ako nagsisisi kung bakit hinayaan pa kitang makapasok sa buhay ko. Mas lalo siyang napaluha dahil sa masasakit na katagang muli niyang narinig mula sa bibig nito. O Diyos na mahabagin, kung isa lamang panaginip ang mga nangyayari ngayon, sana magising na siya dahil ayaw niya ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Everything about us is a mistake. Loving you is a mistake, Mabel. Umiiling-iling pa ito. Go away and never come back. Saad nito at tumalikod na. Naiwan siyang mag-isa at luhaan habang lugmok sa sahig. Her heart broke into pieces nang dahil sa matatalim at masasakit na mga salitang iniwan sa kanya ni Hunter bago ito tuluyang umalis at iwanan siya. Pinunasan ni Mabel ang mga luha na patuloy pa rin naglalandas sa kanyang pisngi. Nang masigurado niyang kaya na niyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa marmol na sahig, ay dahan-dahan na siyang tumayo roon. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun si Ere. Ngunit kahit anong gawin niya, ay ganun pa rin ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Mabigat at naninikip pa rin yun. Ayaw na niyang umiyak dahil napapagod na siya at sobrang hapdi na ng kanyang mga mata. Pero ano na naman ang magagawa niya kung kusay yung lumalabas sa kanyang mga mata? Hindi pa siya tapos tumangis, hindi pa maubos-ubos ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Pinatuyo niya ang kanyang mga pisngi pero ilang segundo lamang ay nanubig na naman ang kanyang mga mata at rumaragasa na naman ang mga luha sa kanyang pisngi. Napatingin siya sa mataas na hagdan. Maya-maya'y nangihina ang buong katawan na pumanik siya roon. Tinungo niya ang silid ng binata. Wala na siyang kukunin doon. Pero gusto lamang niyang pumanik doon sa huling pagkakataon. Gusto lamang niyang sulyapan ang silid kung saan panandali ang naging paraiso para sa kanila ni Hunter. Ang silid kung saan una at buong puso niyang binigay ang kanyang sarili sa binata. Ang silid na nakasaksi kung paano niya minahal ang lalaki ngayon ay galit ang nararamdaman para sa kanya. Nang marating niya ang tapat ng kwarto ay dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob niyon. Sumalubong kaagad sa kanya ang scent ng pabango nitong naging paborito na rin niyang singhutin sa tuwing nakukulong siya sa mga bisig nito. Sa tuwing
Nakakulong ang kanyang mukha sa liig nito. Bahagya siyang napapikit ng mariin at bahagya na sinisinghot ang amoy niyon. She will miss that smell. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay may luha na namang nag-uunahan sa pagpatak doon. Nalalabo ang paningin na humakbang siya papasok at dahan-dahan na inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto. Bigla niyang naalala ang masasayang alaala na nangyari sa kanila ni Hunter sa silid na yun. Sa bawat sulok ng kwarto, nakikita niya ang kanyang sarili na masaya habang kasamang binata. Naririnig niya rin ang kanilang hagik-hik kapag naglalambing sa kanya si Hunter. Even his voice, she could hear it there. Darling, I love you so much. Mahal din kita, Hunter ko. Mas lalo siyang napaluha. Maya-maya ay naglakad siyang palapit sa kama. Umupo siya sa gilid niyon at masuyong pinaglandas ang kanyang kamay sa ibabaw niyon. Muli siyang napahikbi. Nang dumako ang kanyang mga mata sa una ni Hunter, ay kinuha niya yon. Matamang pinakatitigan yon. Pagkatapos ay niyapos niya ng mahigpit. Napahagulhol na siya nang mas lalo niyang maamoy ang pabango ng binata. Mahal na mahal kita, Hunter, sambit niya. Ang kirot sa kanyang puso ay mas lalo lamang tumitindi sa tuwing sasagi sa kanyang isipan ang mga katagang binitawan nito sa kanya. Mas lalo siyang nasasaktan kanina pa. Ayaw tanggapin ng kanyang puso ang mga yon. Go away and never come back. I don't want to see you anymore. Everything is about mistake. To us, loving you is a mistake. Mas lalo siyang napayakap na mahigpit sa una na iyon at napahugulhol. Mahal kita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal, Hunter. Sana paniwalaan mo ako. Dahan-dahan siyang humiga sa pwesto ng binata na maluktot siya roon habang yakap-yakap pa rin ang una na yun. Hindi niya alam at hindi na niya namalayan kung gaano na siya katagal na nakahiga sa kama at umiiyak. Hindi nga rin niya namalayan na nakaidlip na pala siya roon, basta lamang siyang naalimpungatan dahil sa panaginip niya. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong silid, ngunit katahimikan lamang ang nakuha niya. Umupo siya sa gilid ng kama at saglit na inayos ang buhok niyang luha sa kanyang pisngi at mga mata ay natuyo na lamang at ramdam din niyang labis na ang pamamaga ng mga mata niya ngayon. Maya-maya ay napatingin siya sa kanyang kamay. Napangiti siya ng mapait na makita roon ang singsing. Masuyo niyang hinaplos yun. Pagkatapos ay dahan-dahan na tinanggal dun. Kahit sobrang sakit para sa kanya na tanggalin yun, wala na siyang magawa. Ang binata na mismo ang nagtulak sa kanya na umalis siya at huwag nang babalik upang magpakita pa rito. Masakit man, pero ano pa ang gagawin niya ngayon? Ipagpipilitan pa ba niya ang kanyang sarili sa taong ayaw na sa kanya at basta na lamang siyang itinapon ng ganun-ganun na lang? Inilapag niya yon sa ibabaw ng bedside table. Makaraan lamang ang ilang sandali ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto at wala nang lingon-lingon na naglakad siya palabas sa kwartong yun. Bumaba siya sa mataas na hagdan hanggang sa makarating niya ang main door. Pagkalabas niya roon ay ang malamig na simoy ng hangin ang kagad na sumalubong sa kanya. Maging ang malakas na buhos ng ulan. Naglakad pa siya hanggang sa marating naman niya ang garahe. Mapait siyang napangiting muli at napatingala sa madilim na kalangitan. Nang maramdaman niya ang malamig na patak ng ulan na tumama sa kanyang mukha, napapikit siya. Dinadamayan nga ata siya ngayon ng panahon. Kung gaano kalungkot ang kanyang damdamin ngayon, ay ganon din kadilim ang kalangitan. Ngayon habang malakas na bumubuhos ang ulan. Oh God, what happened her, iho? Gulat na tanong ni Miranda. Nang pagkapasok nito sa main door ng bahay ni Hunter ay ang mga kalat pa rin sa sala ang nakita nito. O Diyos ko, sambit nitong muli at naglakad na papasok. Wala namang imik na naglakad na rin si Hunter papasok. Nagdiretso siya sa kusina upang kumuha ng alak. Nang bumalik siya sa sala ay nakita naman niya ang kanyang ina na dinadampot ang malalaking bubog na naroon. Hunter, iho, what happened here? Leave it there, Miranda. Lip ay saad niya at pumanhik na sa hagdan. Hunter, ano ba talagang problema mo? Tanong nito. Hindi na rin nito napigilan ang sarili na bahagyang magtaas ng boses.
Kanina pa kasi nito napapansin na wala sa sarili ang anak nito. Nagtungo ang binata sa hotel kaninang umaga, tapos nagkulong sa penthouse. Kanina pa rin nagtatanong si Miranda kung okay lang ba ito, pero hindi naman sumagot ang binata. "Where is Mabel?" Biglang napahinto sa pagpanhik niya si Hunter. Tiimbagang na bumuntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos ay pumihit upang tingnan ang kanyang ina na nasa ibaba ng hagdan. Nangunot naman ang noo ni Miranda nang makita nito ang pagbabago ng itsura ng binata. "Nag-away ba kayo ni Mabel? Where is she?" "I don't want to hear that name anymore, Miranda." Mariing saad nito sa kanyang ina. Mas lalong nangunot ang noo ni Miranda. Dahil sa sinabi ng binata, nagkaroon ito ng ideya na hindi nga okay ang binata, pati ang nobya nito. Muling tumalikod si Hunter at ipinagpatuloy ang pagpanhik. "Hunter, ano ba ang nangyayari, anak? Bakit kayo nag-away ni Mabel?" Tanong pa nito. Pero hindi naman nakinig si Hunter sa kanyang ina. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagpanhik hanggang sa makarating niya ang kanyang silid. Pabalibag na niyang isinarado ang pinto niyon pag huway naglakad, malapit sa kanyang kama. Pabagsak siyang umupo sa paanan niyon at tumungga sa bote ng alak na hawak-hawak niya. Nakatiim ang mga bagang niya nang matalim siyang tumitig sa kawalan. He is hurting now because of his situation with Mabel. He could feel the pain in his heart because of the anger he was feeling right now. Mahal na mahal niya si Mabel, pero bakit nagawa niya itong saktan at palayuin sa kanya? Oh, kasi nagagalit siya rito dahil sa ginawa nitong panloloko lamang sa kanya. Nagagalit at nasasaktan siya ngayon dahil sa tagpong nakita niya kagabi habang kasama ni Mabel si Osmond. They were kissing at yun ay dahilan kung bakit labis siyang nagalit at nasaktan kanina nang puntahan siya ng dalaga sa kanyang bahay. He was about to talk to her last night. Gusto na niya itong kausapin tungkol sa mga nangyari sa kanila noong isang araw. Pero nang dahil sa nakita niya kagabi sa ospital, biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatulala pa siya sa kawalan. Naikuyom niya rin ang kanyang kamao. Nagagalit siya ngayon sa kaibigan niyang si Osmond. He really wanted to hurt him dahil sa panggagago rin ito sa kanya. Pero hindi naman niya ito kayang saktan ang matalik niyang kaibigan. "Ah!" Sigaw niya ng malakas at ibinato ang hawak na bote. Tumama yun sa pader. Nagkalat sa sahig ang nabasag na bote. Kung hindi niya yun gagawin ngayon, sigurado siyang sasabog ang kanyang dibdib dahil sa galit at sakit na ikinikim-kim niya ngayon. "Why did you do this to me, Mabel?" Yumagbuhog ang mga balikat niya dahil sa hagulhol na pinipigilan niyang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinukod niya sa kanyang mahita ang magkabila niyang siko habang nasa mukha niya ang kanyang mga palad. Hilam ang luha ang kanyang mga pisngi. "Why did you do this to me?" Ang paulit-ulit na tanong niya habang iniinda ang kirot sa kanyang puso. Ang buong akala niya ay masakit na ang nararamdaman niya nung malaman niyang kasal na si Tinay at may mahal na itong iba, pero ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon pala ay wala ng katumbas. Sobrang sakit ng pakiramdam niya at gusto niya na lamang tapusin ang kanyang buhay. He can't live without Mabel by his side, pero hindi niya matanggap ang lahat ng mga nangyari sa kanila. "Hunter!" Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Miranda sa labas ng kwarto ng anak. "Hunter, anak! Please open the door!" Nito. "Okay ka lang ba? I heard something from inside, anak." Ngunit hindi naman yung pinansin ni Hunter. Sa halip ay tumayo lamang siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit sa bedside table upang patayin ang kanyang cellphone na kanina pa rin panay ng tunog. Nang mai-off niya ang aparato at mailapag yon, nakita niya ang picture frame na nasa isang tabi ng bedside table. Larawan yun nila ni Mabel. Sa bawat ngiti nila sa picture na yon, kitang-kita niya roon ang kaligayahan nilang dalawa. Ang saya nilang tingnan pareho. Lumuluha pa rin kinuha niya yon upang matitigan ng maayos. Banayad pa niyang hinaplos ang mukha ng dalaga pagkuway napangiti ng mapait. Napaupo siyang muli sa gilid ng kama habang hindi pa rin
maialis ang paningin sa mukha ng dalaga. Maya-maya'y naagaw ang kanyang pansin at nangunot ang kanyang noo nang mapatingin siyang muli sa ibabaw ng bedside table. Nakita niya ron ang singsing na ibinigay niya sa dalaga. Kinuha yon at pinakatitigan. Mas lalo siyang nasaktan dahil dun. Muling rumagasa ang kanyang mga maluha. Pagkatapos ay mariing ikinulong sa kanyang palad ang singsing. Ah! Muling sigaw niya ng malakas at ibinato ang picture frame na hawak niya. Nabasag yun. Tumayo siya sa kanyang pwesto at malakas na tinabig ang mga gamit na naroon sa ibabaw ng bedside table. Ah! Napuno ng malakas na sigaw at hagulhol ang kanyang silid. Nang makalapit siya sa closet, ay pinagsusuntok niya yon hanggang sa dumugo ang likod ng kanyang kamay. Mabel! Humahagulhol na sigaw niya sa pangalan ng dalaga. Why did you hurt me? Tanong niya at nanghihina. Dahan-dahan na napaluhod sa gilid ng closet. Why? Why did you do this to me? Para siyang kandila na unti-unting nauupo sa mga sandaling yon. Ang kirot sa kanyang puso ay hindi niya kayang indain. Sumandal siya sa gilid ng closet habang mariin pa rin naikuyom ang isang palad niya. Naroon pa rin ang singsing. Oh, Diyos ko! Si Josephine nang makapasok ito sa loob ng silid ng binata. Kasunod din ito si Miranda at ang asawang si Arthur. Hunter, anak! Puno ng pag-aalala at nagmamadali itong lumapit sa anak. Why? What happened, anak? Parang gusto na rin itong maiyak dahil sa nakikitang itsura ng binata. Lumuhod ito sa tabi ng anak at hinawakan sa balikat. Ma'am! Umiiling na saad ni Hunter habang hilam pa rin ang luha ang mga mata at pisngi nito. She didn't love me. Paulit-ulit na sambit niya. Pagkuway, mabilis na yumakap sa kanyang ina. She didn't love me. Oh, my Hunter. Si Miranda man ay hindi na rin napigilan ang sarili na maiyak habang nakikitang lumuluha at nasasaktan ang kanyang sariling anak. Niloko lang ako ni Mabel. Humahagulhol pa rin nagsusumbong siya sa kanyang ina. No, it's not true, iho. Mabel love you so much. Anito habang banayad na humahaplos ang palad sa likod ng anak upang pakalmahin ito. No, ma'am. She doesn't love me. Oh, poor Hunter. Iyon na lamang ang nasambit ni Josephine at hinigpitan ang pagkakayakap sa anak. Mararamdaman lamang nito na hindi ito nag-iisa ngayon. Anong nangyari sa lakad nyo? Tanong ni Josephine kay Arthur at Miranda nang dumating ang dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arthur. Pagkuway, ipinulupot ang braso sa bewang ng asawa at humalik sa pisngi nito. I'm sorry, honey. Tanging nasambit nito. Kunot ang noo na napatitig naman si Josephine sa asawa pagkuway kay Miranda rin. Malungkot na nagkibit naman ang balikat ang huli. Wala raw alam ang mga kapitbahay nila kung saan nagpunta ang mag-iina. Saad nito. 3 araw nang nagpabalik-balik sa tirahan ni Mabel si Arthur at Miranda para sana kausapin ang dalaga tungkol kay Hunter. Pero iisa lamang ang laging nakukuhang sagot ng dalawa. Hindi alam ng mga kapitbahay kung saan nagpunta si Mabel kasama ang nanay at mga kapatid nito. Ayon kay Aling Lita, na nanay ng matalik na kaibigan ni Mabel na si Emeros, wala raw may nakakalam kung anong dahilan ng biglang pag-alis ng pamilya. Wala rin daw itong alam kung saan nagtungo ang mga ito. Basta ng isang araw, pagkalabas daw ng kapatid ni Mabel sa ospital, kinagabihan ay kaagad na umalis ang mga ito. Wala man lang paalam. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Josephine sa ere. Pagkuway, napayakap sa asawa. Honey, anong gagawin natin ngayon? Kawawa naman ang anak natin. We need to find Mabel. Humaplos ang palad ni Arthur sa likod ng asawa upang pakalmahin ito. Don't worry, I'll do everything para lang mahanap natin si Mabel. Everything will be alright. Diyos ko, bakit ba kasi nangyari ang lahat ng to? Tanong ni Miranda. This is all my fault. Anang Josephine. Wala kang kasalanan, asawa ko. Saad naman ni Arthur. Maya-maya'y nakarinig ng malakas na sigaw ang mga ito na manggagaling sa ikalawang palapag ng bahay. Si Hunter, sambit ni Josephine. Nagmamadali pa itong bumitaw sa asawa at pumanhik sa hagdan. Sumunod din ito ang dalawa. Hunter, anak!
Nag-aalalang pumasok si Josephine sa silid ng binata. Natutulog si Hunter sa kama nito. Nang umupo si Josephine sa tabi ng anak, ay kitang-kita nito ang tumatagaktak na pawis ng binata. He was dreaming habang nagdidiliryo, sobrang taas ng lagnat nito. Oh, Diyos ko! Saglit na kumuha ito ng tawel at maligamgam na tubig. Nagmamadaling muling lumabas ng silid si Miranda. What is this? Galit na tanong ni Hunter kay Mimi habang nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang mesa. Matalim din ang titig niya habang hawak-hawak ang folder na iniabot sa kanya ng dalaga. Nag-aalangan naman, nag-angat ng mukha si Mimi upang tingnan ang binata. Yan po ang report sa pinagawa niyo po sa akin, sir, para po sa presentation mamayang tanghali. Nauutal at kinakabang saad ng dalaga. Report? You call this report? Tiim bagang natanong niya habang hindi pa rin nagbabago ang itsura. Neither one, I do not understand what is written here, Mimi. Itinapon niya sa ibabaw ng kanyang lamesa ang hawak na folder. Nagulat pa ang dalaga dahil sa ginawa niyang yun. Napakislot ito at muling nagbaba ng tingin. Sorry po, sir. Ulitin ko na lang po. Kung gagawin niyo ng maayos ang trabaho niyo, mas maganda. Hindi yung puro na lang pasensya ang maririnig ko mula sa inyo. Galit pa rin saad niya pagkuway na mewang at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ilang taon mo na bang ginagawa ang trabaho mong ito, Mimi? Pero hanggang ngayon, palpak ka pa rin. Biglang naramdaman ni Mimi ang pag-iinit ng sulok ng mga mata nito. Dahil sa mga sinabi ng binata, hindi ito ang unang beses na nakatanggap ang dalaga ng masasakit na salita mula kay Hunter. At hindi rin lamang ito ang nag-iisang empleyado roon ang nakakatanggap ng masasakit na salita, maging ang ibang kasamahan nila roon. It's been 6 years at sa loob ng 6 na taong yon ay sobrang laki ng ipinagbago ng binata. Hindi na itong Hunter na nakilala ng mga empleyado nito noon na kahit may pagkamasungit pero mabait naman. Pero simula ng araw na mawala si Mabel at hindi na pumasok sa trabaho nitong dalaga, lahat ay biglang nagbago. Pinakauna na roon ang binata. Mabilis na kinagat ni Mimi ang pangilalim nitong labi upang pigilan ang pagluha. Bago pa man tuluyang maiyak sa harapan ng binata, ay mabilis nitong dinampot ang folder. Ulitin ko na lang po ulit, sir, ito. Nito. No need, ako na ang gagawa niyan. Baka mamaya ay palpak na naman ang gagawin mo. Saad niya at naglakad palapit sa lalagyan ng alak. Binuksan niya ang isang bote na naroon at nagsali ng isang rock glass. Si Mimi naman ay kagad na ring lumabas sa opisina niya. Oh, anong nangyari? Tanong ni Jubel. Si Risa at ang ibang mga kasama nila sa trabaho ay naroon din at tila nag-abang sa paglabas ng dalaga mula sa opisina ng kanilang boss. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mimi sa ere. Pagkatapos ay doon na nito hinayaan na tumulo ang kanyang mga luha. Nagalit naman siya. Anang Mimi at tila nanghihina ang mga tuhod na napaupo sa pwesto nito. Malungkot na napailing na naman si Risa nang maglakad ito palapit sa kaibigan upang patahanin ito. Hayaan na natin si Sir Hunter, babe. Alam naman natin kung anong pinagdadaanan niya simula nitong mga nakaraang taon hanggang ngayon. Nito. Naiintindihan ko naman siya, Risa, dahil sa pagkawala ni Mabel, kaya siya nasasaktan ng ganyan. Pero hindi ko lang kasi mapigilan sarili ko na maiyak kapag may sasabihin sa akin si Sir na masasakit na nakakasakit sa damdamin ko. Maluha-luha pa rin sa ni Mimi. Pinunasan nito ang mga luhang naglanda sa pisngi nito. Kahit 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin ako sanay na ganyan ang ugali ni Sir Hunter sa atin. Dagdag pa nito. Grabe kahit ako hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari noon. Hindi man lang natin alam kung anong dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Mabel noon. Parang biglang nangyari ang lahat. Saad naman ni Jubel na mababakas pa sa mukha nito ang lungkot. Lungkot dahil sa biglang pagkawala ni Mabel, 6 na taon nang nakakalipas. Lungkot dahil nakikita nila ang hirap, lungkot at sakit na pinagdadaanan ng kanilang boss simula ng unang araw na pumasok ito sa trabaho at hindi nakasama si Mabel. Ang dating masayahing Hunter ay biglang nawala kasabay ng pagkawala ni Mabel.
Oo nga eh, pagsang-ayon naman ni Risa. Nasa na kaya ngayon si Mabel? Wala man lang tayong balita sa kanya. Sana isang araw bumalik siya rito para naman maging okay na ulit si Sir Hunter. Alam ko kasing siya lang ang magiging dahilan upang muling bumalik sa dati ang lahat. Para bumalik sa dati si Sir Hunter, Mimi. Oo nga eh, agree ako riyan, Beb. Kaya nga nagdadasal din ako na sana isang araw bumalik siya rito. Kawawa naman kasi si Sir eh. Nako, kailan kaya mawawala ang babaeng yun? Dito para naman hindi na masira ang araw ko lagi. Anang Jubel mula sa dulo ng pasilyo ay nakita nito ang babaeng paparating. Automatikong napaismi din si Risa at Mimi na makita ng mga ito si Jess na nakikangiting naglalakad. Hi girls! Malapad ang ngiting bati ni Jess sa tatlong babae nang makalapit na ito. Mga nakasimangot na naman kayo dyan. Nang uuyam pa ang ngiti nito. Para namang hindi pa rin kayo sanay sa araw-araw nyo akong nakikita no. Halos sabay-sabang nagpakawala ng malalim na paghinga sina Jubel at Risa pagkuway tumalikod at bumalik sa mga pwesto nito. Balik na tayo sa trabaho natin kaysa naman tuluyang masira ang araw natin dahil sa desperadang yan. Anang Jubel, hindi man lang ito nag-atubiling iparinig kay Jess ang mga katagang yun. Mabilis na nawala ang ngiti sa mga labi ni Jess at lumipad sa ere ang isang kilay nito. What did you say? Jubel, mataray na tanong pa nito. What's your word, honey? Hindi mo pa rin ako kilala. Kinakalaban mo ko. Bakit? Hindi ba't desperada ka naman talaga? Nagtaas ito ng boses nang muling lingunin si Jess. Ang ibang mga empleyado ron na bumalik na sa mga pwesto nito ay muling naagaw ang atensyon sa dalawa na natuon ang paningin. Nang dahil sa iyo nawala si Mabel dito, nang dahil sa iyo nagkahiwalay sila ni Sir Hunter, tapos ang lakas pa ng loob mo na bumalik-balik dito para landiin si Sir. Sa halip na mainsulto si Jess dahil sa mga sinabi ni Jubel, bigla na naman itong natawa ng pagak. At least ako ang nanalo sa dulo. Anito, si Mabel, where is she now? Hindi na nagpakita rito kahit ang anino niya? Tumawa na naman ito ng nakakaloko. Pigilan niyo ako at masasapak ko na ang babaeng ito. Saad naman ni Risa na matalim ang tingin kay Jess habang nakatayo sa tabi ng lamesa nito. Nagtiim ito ng mga bagang at ikinuyom ang mga kamao. Walang pipigil sa iyo, Riz. Gawin mo ang gusto mong gawin sa desperadang babae na yan. Saad naman ni Mimi na masama na rin ang tingin kay Jess. Okay, yun lang at sinabi ni Risa ay bigla nitong nilapitan si Jess. Walang ano-ano'y bigla nitong sinabunutan ang dalaga. Hindi naman nagpatalo si Jess. Gumanti rin ito ng sabunot kay Risa. Walang hiya ka talaga. Akala mo lahat ng tao rito ay gusto ka? Pwes, hindi kami. Nanggigigil na hinila ni Risa ang buhok nito. Ah! Sigaw naman ni Jess dahil sa sakit na nararamdaman nito nang ang extension ng buhok nito ang mahawakan ni Risa. Ouch! Get off me! Bitch! Binitawan nito ang buhok ni Risa at sa halip ay ang kamay ng babae ang hinawakan nito upang pigilan sa pagsabunot sa extension nito. Ang taray-taray mo tapos ngayon wala ka palang sinabi sa akin. Itinulak ni Risa si Jess kaya natumbang dalaga sa marmol na sahig. Mabilis naman itong pinaibabawan ng dalaga at sampal sa bunot ang muling ginawa nito. Hindi na nakapalag si Jess, si Mimi at Jubel naman ay walang ibang ginawa kundi ang umupo sa pwesto ng mga ito at panoorin ang dalawa. Ang ibang mga empleyado naman doon ay nakinuod na rin. Tila wala ni isa na gustong tumulong o umawat sa mga nangyayari doon. What is happening here? Biglang natigil ang ingay doon nang dumagundong ang malakas na boses ni Hunter mula sa pintuan ng opisina nito. Mabilis na nagsibalikan sa trabaho ang mga ito, maliban kay Mimi, Jubel at si Risa na nasa ibabaw pa rin ni Jess. Hunter, kunyari ay naiyak na sabi ni Jess habang nakahiga pa rin ito sa sahig. Hunter, please help me. Sinaktan nila ako. Nagpapaawang saad pa nito sa binata. Biglang nagtiimbagang si Hunter at naglakad palapit sa kinaroroonan ni Jess at Risa. Kaagad naman, umalis si Risa sa ibabaw ni Jess at inayos ang sarili nito. Ang buhok nitong nagulo dahil sa pananabunot ni Jess kanina. Sorry po sir sa gulo. Mabilis na paghingi nito ng paumanhin sa binata. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Hunter kay Risa pagkatapos ay kay Jess naman. Biglang naluha ang dalaga.
na nakahiga pa rin sa sahig. Hunter, they hurt me. Nagpapaawa pa rin saad nito sa binata. Mimi, Jubel, Riza, in my office. Saad ni Hunter at tumalikod sa halip na tulungan si Jess ay hinayaan lamang nito ang babae na nakahiga sa sahig. See, kahit anong gawin mong paglalandi kay Sir Hunter, hindi ka pa rin mananalo. Anang Jubel at nginitian ang nakakalokong si Jess bago ito naglakad upang tunguhin ang opisina ng binata. Akala mo siguro tutulungan ka ni Sir Hunter, ano? Tanong naman ni Mimi at ngumiti rin ang nakakaloko. You're a loser, Miss Galia. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na dahil kahit wala na si Mabel sa tabi ni Sir Hunter, hindi ka pa rin niya pipiliin. Sigunda naman ni Riza saka tumalikod at sumunod sa dalawang kaibigan na napatungo sa opisina ni Sir Hunter. Matalim na tingin ang nanggagaliting sinundan na lamang ni Jess ang tingin ng tatlong babae. Maya-maya ay naiinis na tumayo ito mula sa pagkakahiga sa sahig. Ang buong akala pa man din nito kanina ay tutulungan ito ni Hunter pero hindi naman pala. Just wait and see. Magiging akin ka rin, Hunter. Saad nito sa sarili. Muli itong nagpakawala ng malalim ng buntong hininga at inayos ang nagulo nitong buhok at damit. What? Gusto niyo kayo rin ang Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Gusto niyo kayo rin ang pagsasabunutan ko? Mataray at pagalit na tanong nito sa mga babaeng ngiting nakatingin dito. Go back to your work, mga chismosa. Nagbulong-bulungan pa ang mga babae bago bumalik sa mga trabaho nito. Si Hunter? Tanong ni Joda sa bartender nito nang makalapit ito sa counter. Kararating lamang nito sa bar at kagad na hinanap ang kaibigan. Nasa VIP room po, senyorito. Okay, thank you. Ano nito?